magpan ng Wala. camera. Wala kang magagawa. Wala. Kadiliman lang. Kadiliman lang. Oh, pag sinubukan mo magpan, same lang yung makikita mo. Dilim. Okay, here we go. Tuloy na po ang laban. Can confirm, hindi po mispick yung Hellcat. Legit po yan. Tuloy ang laban. Matindi to and medyo hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-move on dun sa dun sa last pick na Hellcat na yun. Pero maaga din naman ang solusyon na ginawa nila dun sa may bandang gitna at mapapauwi itong si Haji. Medyo interested ako sa rotation ng Smart Omega. Yeah, I would have expected the Hellcat to actually leash the YSS, pero unfortunately, si Ryzen kinailangan niya mag-start on the orange side. Aray! Aray! Bukalati agad! Oh! Oh my goodness! Napakakate at napakasakit na deadly poison stinger. Deadly stinger na pala. Sakit! Max tax yun. Nabigla doon ng gold standard. Ladies and gentlemen, magandang regalo to. Early Christmas gift. Bumili na kayo ng tickets. We have a sale going on. Maagang papasok mula sa MPL. So this is the gold lane story. Ganyan lang gagawin Nets. Yeah. Mga asar lang siya. In, out, in, out. Oh. Wait lang lalabanan ata siya ni Kenra dito. Sabi niya, sige, hindi ako nakikipagbiruan. Pero nakuha niya yung gold crab doon. Yan yung pag nakuha yung crab ng Claude, 20. Uh-oh. Oo, wait lang, Flicker. Maaga atang na-burn rather. Mula dito kay Haji. Pero si Netsky nakikipag-guluhan pa rin dito kay Kelra, no? Pero ano pa rin naman, play safe pa rin naman si Kelra. By the way, step number 1, kompleto na sa Omega. Napigilan nila yung unang rotation ni King Kong. Hindi naman napigilan, pero at least walang nakuha yung Onyx Philippines in the middle lane. Not even a single battle spell. So, kailangan na lang i-address dito yung gold lane naman. Aray ko po, napakahapdi. At yun, nakuha pa rin naman ni Kelra yung gold. Yep. Pero Actually, magsisimula na. Never mind, napafligger pala siya. Okay, magsisimula na yung pagong, ha? Tuloy lang to. I think unless may magkamali. Super Yoshi, makakuha lang isa. Mang Shocker mula kay Ryzen. May barko ba yan, ha? Okay, atras mula, Super Prince. Pinipwestuhan lamang yung mga miyembro ng Smart Omega hindi na makakalapit. Matutulog sa punong pag-go na laban. Pero tumama din yung Mountain Shocker habang pasok na. Si Yoshi, Falling Storm naman! Para kay James! Habang isa yung Super Prince, buti nilang sarado at naharangan. Ngayon naman si James nagamit yung kanyang Purifier. Andun yung Final Slash para kompletuhin yung naging play. And si Kiko nakakuha noon. Lane per lane mukhang kaya ng Omega pero pag nagsama-sama ang Super Fam, nagbabago. Oh, Nets! Ay, naku po naman! Kailangan matrasin ang sitaw, baba na kanyang buhay, pero mabubuhay. At makakaligtas pa rin doon sa plano ni Kelra. Unang sagupaan pa lang ito ng mga gold laners natin, ha? Yeah, I'm not a big fan of how Omega played this early game. They could have put the YSS onto the gold lane, similar to kung anong ginagawa ng Aurora. Haji daw in the middle lane. So, wala pa siyang flicker, eh. Alam kasi ito ng Onyx Philippines. At nagamit na rin yung Brilliance. Kailangan madaliin ang Smart Omega yung ganitong klaseng lineup, ha? Yeah, ang laki ng problema nila ngayon. Naka-tempo ang Onyx Philippines. And nagsisimula lahat sa may middle lane. And King Kong always moving towards that area, threatening a kill in the middle lane. That just puts a lot of space para kay Kelra kasi hindi magamit ang Smart Omega ngayon yung Hellcat nila. And so far, nananalo naman si Netsky when it comes to the 1v1. Pero hindi lang nila ma-take advantage. They can't turn it into other objectives. And nakikita ko mukhang nagawa na ng Onyx yung isa nilang keys to victory. Na-delay nila yung farm ni Ryzen. Sobrang baba ni Ryzen sa gold leaderboard. Yeah. Dahil they're forcing him to make hard decisions. Yeah, nag-contest siya ng Turtle, effectively wasting 40 seconds kasi nakikipag-sayawan sila sa Onyx Philippines. Unfortunately, napigilan sila ni Ryota and na-maximize. Honestly, yung Arlot dito, yung control na meron yung Onyx Philippines, even though medyo makunat yung Esmeralda, wala kasi silang paki. Ang dami nilang displacement. Yung Earthen Rampart, yung Final Slash mula kay Ryota, and again, wala rin kanina yung Dark Knight Pulse. Kaya so far since hindi pa ready si Haji, malinaw yun, wag na siguro i-contest ng Omega to. There's another turtle spawning sa may ibaba. Malayo ang dalawang kupunan. Siguro dapat focus na lang Omega. Mountain Shocker, makikita ko nasaan. So these two teams still making rotations. Purple muna kinuha ni King Kong. Si Netsky at si Kerlan hindi na gumalaw Oo nga papakiramdaman lang talaga yan eh. May BMI kasi na pwede gamitin dun si Kelra para ipan-check dun sa mga bush. Ngayon nagsisimula na yung ikalawang pag-home. Si Buruson si Ryota ay nakatago din. Meron siyang final slash kailan niya gagamitin. Super Yoshi na una na! Para sa setup pero nagtirmahan yung final slash. Nagpadrin na with Dark Knight Falls. Kailangan ba ito Super Yoshi pero nandun yung Phantom Execution.
resilience ay nagamit din. Hahabulin pa ata si Haji at nakadalawa na goodness. ang Sigma jungler na si King Kong. Ngayon ay nakakuha din ng isang kill itong si Ryota off-cam kill para dito kay Atoy. Ngayon naman, makikipagsabay 2v1 James. Pero si Nesky kailangan ng umatras. Ngayon, paano naman ulit dito kay James? Atras muna ito si King Kong at sisimulan na rin na kunin at i-steal ata itong purple buff. Paano pipigilan ng Omega tong steal? Ay, naku! King Kong! Nabuhay pa, nagamit yung Phantom Institution. Actually, nakapag-retry siya doon. Pwedeng i-delay ito ng Onyx Philippines. Habang sa may bandang itaas pre, si Kera tinatrabaho lang. Lahat kinuha na ng Super Fam. Ayaw nilang bitawan tong pagong. Makuha na yung Torres sa taas. Reset. Oh my God. Naku, yung Rampart na reset. Bad, nakaka-bad trip to yan. Bad trip si Yoshigeno kay Brusco. Ay na, hinatak na. Brusco buhay pa rin ata. Charge! And then yun yung final slash. Ngayon naman hahabol pa si King Kong. Habol na niya si Ryzen. Ito makakatakas pa. Kung sino yung nagamit na rin dito yung Super Yoshi. Habang si James, pumapron na naman din. Baba na buhay dito ni King Kong. Kailangan niya matal Forest Storm. Netsky! Pero nandun si Netsky nagamit Direct Pulse. Pero sasalubin ni Kera with that Blazing Duets. Pero nabuhay pa ito. Mabubuhay pa rather. Ito si Netsky. Hahabulin pa sana yung Super Prince. Pero hindi pa sapat yung kanilang damage doon. Napakahaba ng mga team fights ha. Gold Lane Assassin. Nahanap ni Netsky si King Kong pero wala pa rin silang nakuha in exchange na objective. Walang conversion. Yun nga eh. Pero ang pinili ni Ryzen dito mag-farm, which is gonna improve their economy just a bit. Ang problema nila is nagkaka-farm din naman si Kelra on the Claude. So far, ito ang pinakaunang Hellkurt in gold in the franchise era. Kaya tama yung level of surprise namin dito. Hindi kami OA. Hellkurt was last used by Andoryu noong season 15. So last season lamang. Pero jungle yun. Jungle yun eh. Iba to eh. Iba talaga pag Omega, men. Iba ka nets. Pag Omega talaga, hindi ka sure. Kahit ano. Ito yung kala mo, nakita mo ng lahat. Okay, ngayon nakikita din natin itong si Kera ay uuwi na muna kasi may nararamdaman siyang umaali-aligid sa kanyang ipis. Pero ngayon, Pagong ay hahatakin na muna ni King Kong. Yung pagong na number 2 pa rin. Number 2 Oo. pa rin yan, pangalawa pa rin. Grabe, ngayon ko lang nakita naglaban yung Unggoy, yung Pagong, yung Ipis. Oh! Siklot kasi yung Unggoy yan eh. Ito sama-sama na ata. Paano execution? Tunaw kagad itong si James. Courtesy of Kelra. Pero BMI gagamitin niya. Nandun yung Momo na dito kay Netsky. Nakuha na ng kill si Ryzen. Habol po sila. Si Abo yung Ara, baba ng buhay. Si Brusco as well. Nangangalahante pero si King Kong ay kukunin na. Napabilisan itong Pagong. Men, hindi lang naamoy ni Kelra yung Ipis taas. Ginamit pa niya. Sabi nandito yung Hellkurt, pumunta siya sa Turtle and lumaban yung Onyx 5v4. Very clear advantage. Good read sa kanila. By the way, wala silang info. Wala. Nung time na yun, pakiramdaman lang. Hirap nito. Again, nakabawi naman kahit pa paano itong si Netsky at makakapag-react din naman doon sa may bandang ginasya itong si Kelra. Pero magandang tingnan dito, naka-glowing one na rin actually itong si Super Prince para at least kahit pa paano mapigilan yung sustained power dito ni James. Gusto ko yung ginagawa ni Netsky dito yung see the item check, hindi siya bumuo ng Skypiece. Ginawa niya yung conservative build. Ayaw niya maging greedy. So instead, he went Heptasis, Halberd. Oo. Ang problema kasi kapag hindi niya first yung Cloud, kapag Blazing Duet, medyo may babalik na buhay ng konti. So kailangan niya matanggal din yun from the Cloud. Nets. Boom! Ayan na, inabutan na ha. Ngayon, Netsky, kailangan matras, kailangan man yung buhay. Pero sasalubungin siya ni Super Yoshi. Ngayon, nandun yung final slash with the flicker. Kailangan matras si Netsky dito, mapapatid na kagad si Ryzen. Pero tatawiran pa ni King Kong at Sigma Jumper lang. Kuha na rin ang kill. Sim and Super Prince. Si Pato na sa mananalasan ng Onyx Philippines dito ngayon. Nagamit na rin yung Dash. brilliance. Abot na pata si Haji. Flicker na force na rin. Pero buhay pa at meron pa mga videos dito ang Onyx Philippines. James, sumasalubong na rin. Apat na miyembro from Onyx. Aatras na at si Super Prince lang ang namatay. Napasama yung I'm offended ni Yoshi. Tama ba? Nahila niya si Ryota pero ang sagot ni Ryota, final slash. Oh, with the flicker. Naabot na yung nasa likod ng Omega na close yung distance and libreng team fight for Onyx Philippines. Nag-enjoy pa si King Kong kasi unfortunately for Smart Omega, lumabas yung minion wave nila. So ang daming dadasyan, ang daming tinahi ni King Kong on the Lancelot. And technically, meron isa pang lot. So dalawa silang dash lang ng dash. Yes. Ang hirap nun huntingin ng mga miyembro ng Smart Omega. Let's see that again. Yun nga, pumasok si Ryzen yung nadali. Saktong-sakto pagka final slash flicker, siguro tinignan ni King Kong yung timer. Uy, may minion wave na palabas. Dire-diretso yung lakad niya eh. Yun nga naabutan niya pa doon. Unfortunately, itong si Haji. At ngayon, Lord ay up na rin at nakabuha siya ng Onyx. Ito yung super basic for Onyx Philippines. Ngayon na-cover nila yung mga bush dito sa Lord Pit. Alam nila nasa kabilang side. Yung
Hellcurt. This is something that they can actually always assume. Kapag wala sa bush dito yung Hellcurt, kasi for sure tatalong kagad din eh, pag nawala sila sa pwesto. So pwede mong i-assume na nasa kabila kagad si Netsky. Mukhang sagot ng Smart Omega ay King Kong? contest. Wait lang, uy! Okay, final shots nagamit ang kasabay ng bangka, pero nandun yung ultimate. And this time, nagamit yung Brilliant. Pasok! Dahil itong si Netsky, nakakuha na ng kill. Si Bruce ko nakuha at napitas. May sinunod ay mamamaalam din. Habit-bit itong si Netsky. Hindi pa tapos ang mananasan. Dito ako ng Philippines. Kailangan matras. Dito na ang Smart Omega. Oh! Nakuha pa! Nagkatahi-tahi na naman itong si King Kong. Pero mabubuhay si James with a sliver of HP. Haji as well. At tatlo ang natunaw mula sa Omega. Mukhang kahit anong gawin ng Smart Omega, hindi nila kaya manalo ng harapang teamfight sa Onyx. Yeah. Ganda sana ng pwesto ni Netsky kanina, kaso ang problema hindi nila magamit kasi nauna yung entry ng Onyx Philippines. Super Friends, Brusco, and Ryota. Ito yung signature ng Onyx men eh. Yung basta makita nila pwede na yan. Walang hesitation. Nauna sila, hindi makakuha ng pick-off si Netsky, and it allowed Kelra to just free hit from the backline. At ang masakit doon, faint lang pala yung Blazing Duet. Pinang-una niya, pinang-initiate niya para mag-scramble lalo yung Omega. Tsaka pinang-movement speed niya. Oo nga pala, may movement video. Oh, wait lang, si Super Yoshi ata may ipit. Pero makataka siya, may video yung Super Friends. Nandun yung combo mula sa Onyx. At ang pamilya ay nakapitas na ng isa. 4v5 ang magiging laban. At sumabog na rin yung aura doon. Pero sa may bandang itaas ay nakakuha na rin sila ng kill. Holy Shield, dito sa may top ay puputok na rin. Kailangan na mag-ingat ha, may flicker final slash. Mukhang lalong nagsishinig ang mapa ng Smart Omega, hindi nila mapagana. Ayan na yung final dance. Pero nabuhay si Ryzen. Netsky naman ngayon ay kailangan gamitin yung Dark Deck Pulse. Ngayon ay mamamaalam itong si Ryota sa kamay ni Haji. Hindi pa tapos ata ang pananalasa. At hindi pa tapos ang pagsugod dito sa Aray! Onyx. At saka din rin ng mga normal hits ni Kelra. Pero nabasag lamang ay Torres sa may bandang gitna at makakadepensa na ng tuluyan dito ang barangay. Nakakuha man ng kill dito yung Smart Omega, hindi sila ganun kasaya kasi tumumba yung middle lane and na-force din yung battle spell ni Haji rito. So all in all, even though nakakuha ng kill ng Smart Omega, it's fine for Onyx Philippines kasi again, you're under the assumption na habang tumatagal yung game, lalong sumasaya at lalong lumalakas yung Claude ni Kelra. Ayaw niya mag-Wind of Nature, men. Ayaw. Gusto niya mag-Brute Force. Brute Force ba to? Pa-brute force. Oh, brute force na, di ba? naka-arrest, eh. Oo. Grabe si And Kelra. pwede pa naman siya bumuna isa pa eh. Gusto mo Queen's Wings, para masaya. Bibigyan nila si James. Wait lang. Pumasok sa bush. Okay. Ang tama. Aray ko po, napakasakit naman ng tornos na yun. Lampas kalahati. Sakit. Naramdaman ni Haji, tumagos sa balat niya, pre. Naka-heal pa yun ha, nag-heal pa yun mula doon sa ano niya. Sa, May spell bomb pa yun. oh, yung spell bomb niya. Sa light 2. Sakit ng Tornos, man. Tornos. Full stack. Full Ben, stack warak. Ben, lalo sasakit yan. Ngayon, halos pa lock item na. Available na Malefic Roar para dito kay King Ko, pre. Pero ang masakit doon, wala pang Blade of Despair yun. Wala pa. Oo. Paano kung, di naging 1-8 na lang yung buhay ni Haji. Kung trip niya ibenta yung Fury Hammer, tapos gawin niyang BOD, pwede. Kayang-kaya niyang one-hitin yung mga malalambot na hero sa side ng Smart Omega. At saka yung mahirap yun, wala naman totoo makunat dyan eh. Yeah. Oo nga, no, Actually- kasi puro fighter yan eh. Oo, ang sobrang walang makunat dito sa Smart Omega kasi medyo hybrid yung mga heroes nila no, na kailangan nila mag-deal ng damage in some form, some way or another. Ang nakakatawa dito sa Onyx Philippines, hindi ganun kataas yung priority nung si Halbert. Kasi okay na yung glowing one para sa kanila. Nakafocus sila dito sa ibang members, yung survivability din ng players ng Onyx Philippines. Okay, hindi ata makalapit dito ang Smart Omega. Si James lang ang nagsisilbing ilaw nila. Pero si King Kong ay malaya na kukunin yung Lord. Pero sabi ni Super Prince, kuha kaya tayo ng isa. Nagamit niya yung beacon pero atras na muna ang Smart Omega at rirespetuhin muna ng Onyx Philippines yung kakayahan ng barangay. Buti na lang medyo lumayo agad si James ha, kasi pwede siya mabigyan doon. Oo. Libre yun, kasi yung skill, yung ult ni Friends, ang liit na bagay nun. Yeah, within 2 seconds, kaya ka-iangat din eh. Tapos sa soft commitment lang, baba ng cooldown. So talagang ito yung identity ng Onyx Philippines. Yung after ng Lord, ang bilis sila maghanap ng teamfight kasi sobrang committed ng kanilang mga players. Now for Smart Omega, medyo mahirap depensahan tong Lord na to. Even though they have the kit, meron silang pampadilim, meron silang vision din from the Mountain Shocker. Ang question kasi dito is, kaya ba nilang hanapin yung proper target? The biggest target is Kelra. Probably the second one is King Kong. Oo, kasi- pero at some point, you have to deal with Ryota first. Ginawa niya naman, binenta niya yung Fury Hammer. Oo. Ginawa niyang BOD. Ayun na, nagkatotoo na. Pero kung sino gagamitin, may surprise si Ryota, si Brusco with the flicker. Ngayon si James, isasalubungin na nila itong mga players from Onyx James! Philippines. Si James, buhay pa rin. Iniwasan lang yung Tornos. Lord ay kasama pa rin ng Onyx Philippines. Pero hindi mo nilalaban ang pamilya. Parang gusto ata nila antayin yung wave dun sa may bandang ibaba. Pero sabi ni James, sige, labanan ko kaya kayo lahat.
Malinis sa pagdepensa. Onyx PH, keeping up the pressure ha. Okay, binitbit si James dito at may wall na isi-set dito si Brusco ngayon. May mga minions pa, tuloy-tuloy lamang ang pag-wave dito ng Smart Omega. Pero unti-unti nababawasan yung base. Ngayon naman papasok at siset up na si Yoshi pero sapat ba yung kanilang damage? Parang hindi yata kailangan matrasin ni Ryota. Si James kalati ni kanyang buhay. Ito yung Solus, napakahapde. Ito na yung mga ultimates. At this time ay ready na ang Iconic Philippines na lumilis pero wala silang mga minions. Twice super ni Yoshi. Si Ryota ang baba ng kanyang buhay. Ngayon nagamit din yung Freelance para dito kay Haji. Next round, may wave na sila nakasama. Pero pag-target after na si Kera, BMI. May nagamit niya rin. May makikipagsama na base ang magiging target ng Iconic Philippines. Yun, so walang problema. Onyx PH